Hello, mic test. Hello. May isa pang mic dito. Uwi ko ng isa. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Amen. At salamat po sa Panginoon. At tayo po ay may pasok ngayon. Amen. Parang tunay Kagabi pa nga kayo naghihintay kung walang pasok o hindi, di ba? Amen. Praise the Lord. Sige po, tayo po yung mag-aral ng salita ng Diyos. At open your Bibles on Psalms chapter 90. Psalms chapter 90, basahin natin yung verse 12. Psalms chapter 90, verse 12. Amen. So nakita niyo po ba? Amen? Amen. So basahin natin ang Psalms chapter 90 verse 12. Isang verse lang po. Ready now, read. So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Then another verse po ay Matthew chapter 6 verse 33. Matthew chapter 6 verse 33. Nakita na po ba? Amen? Kung hindi pa nakita ng katabi nyo, pakitulungan. Okay, sabay-sabay nating basahin. Ready now, read. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Tayo po muna yung manalangin. Kilang Diyos sa langit, thank you ngayong gabi. At salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkapala niyo po sa bawat isa. Especially, Panginoon, sa patuloy na pagkausap niyo po sa amin sa magitan po ng inyong salita. Nalahin po namin na ngayong gabing ito, patuloy kayong mangusap sa puso ng bawat isa, kayong patuloy magbigay ng encouragement at challenge sa amin, at nasa gayon, Panginoon, kami po yung makapagpatuloy sa inyong biyaya, patuloy na makapaglingkod, at patuloy po na lumago sa pananampalataya. Samahan niyo kami sa gabing ito, at dalahin po namin na lahat ng bagay na aming pong pag-aaralan, ay ito po'y tumimo sa aming puso at isipan. Patawad din po sa aming kasalanan. Ito pong lahat ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaari na po kayong maupo. Amen. So, handa na po ba kayo makinig? Amen? Amen. Dito po sa ating una binasa sa may Psalms chapter 90 verse 12, ano po, ang sabi ng Bible dyan is, teach us to number our days. No? Ay, hindi nyo ba na-realize minsan, no, na kumbaga yung ating panahon sa mundong ito ay hindi naman talaga matagal. Amen? Sabi nga, lagi natin papakinggan, no, life is short. No, yung lagi nga sinasabi po ng madalas sa ating pong nakikita at napapakinggan. Kaya nga mahalaga, po, na kung ang buhay natin ay sadyang maiksi, di dapat ay ipamuhay na natin ito ng yung pinakamaganda at pinaka-the best. Amen? Especially na buhay na ito ay galing po sa ating Panginoon. Sabi nga ng isa, no, na-observe niya, sabi niya, ang buhay daw pala ay parang pera. Diba? Kasi pwede mo siyang gastusin kung saan mo gusto, pero isang beses mo na siya pwedeng gastusin. Diba? Yung pera, pag hawak mo yan, pag yan ay ginastos mo na, hindi mo naman pwedeng ibalik. Ano? Kaya nga, merong dalawang paraan kung paano natin may spend ang ating pera. Either we waste it or either we invest it. Katulad ng buhay natin, dalawa rin lang yan. Amen? Yan ba isasayangin mo? O yan ay i-invest mo? Amen? Para magkaroon ka ng mas maganda at mas maayos sa buhay. Ayan po ba? Amen? Naisip ko, nung ako'y medyo bata-bata pa, ano po, ang lagi kong nasa isip, sabi ko, napakabata ko pa, ang haba-haba pa siguro ng buhay ko. Pero habang tumatagal yung panahon, no, sabi ko, mabilis palang tumanda ang tao. No? Na parang kailan lang, no, ay parang bata-bata mo pa, ang lakas-lakas mo pa. Amen? Tapos parang marami kang gustong pangarap at mangyari sa iyong buhay, and then magugulat ka na lang, no? Makalipas ang
Hindi mahaba kundi kaunting panahon. Sabi mo, ang tanda-tanda ko na pala. Oh? Isang beses ay may kasama akong Bible student noon sa mission. Sabi ko, tara, mag-exercise naman tayo. Mag-basketball tayo. Then laro-laro kami. Mamaya may naghamon sa amin. Sabi, kuya, baka pwedeng makipaglaro kami sa iyo ng basketball. Sabi ko, hindi kami nakipagpustahan. Mga taga-simbahan kami. Sabi, okay lang po, papawis lang. Ano? And then laro kami. Kasama ko yung isang Bible student. Alam po, laro-laro kami. Mamaya, sabi yung kasama ko sa Bible student, sabi, preacher, bakit? Hindi na ako makahinga. Hindi na ako makahinga. Mukhang wag natin tapusin laro. Sige, pahinga ka na muna dyan. Namumutla ka na. Sabi sa akin nung kalaro namin, sabi, kuya, nung bata ka ba, talagang naglalaro ka na ng basketball? Sabi ko, teka, nung bata pa ako, edi kitang-kita niya, matanda na talaga ako. No? Medyo nasaktan ako doon. Amen? Kaso lang, yun ang katotohanan. Amen? At huwag kayong mag-alala, matanda na rin kayo. Amen? Pare-pares po tayo. Ano po? At syempre, pag pag-uusapan natin yung ating buhay, ang bilis ng panahon. Di ba? Ang lagi nating iniisip, teka, syempre, itong buhay na ito, may silang, gusto ko, maging maayos at maging maganda na ang buhay ko. Amen? Total, buhay ko na ito ngayon eh. Ano? Ngayon, amen? Ikaw ay isang Bible student. Andiyan po ba kayo? Amen? At naniniwala ko na ikaw ay ligtas kasi meron kang Kristo sa iyong puso. Amen? Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay isang Kristiyano. Nagsuko ng buhay sa Panginoon. Naglilingkod ka. Pero isang bagay ang nais kong tanungin. Amen? Sa bawat isa. Tingin mo ba, amen? Ikaw ay merong magandang buhay. Yan na ba ang pinaka-the best life na meron ka? Nakakalungkot kung ngayong gabi, naandito ka. Nasa church ka, nasa Bible school ka, pero hindi mo pa maramdaman at hindi mo makita ang sarili mo na the best na ang buhay na meron ka ngayon. Amen? Kaya nga kahit na nandito ka, minsan ay nag-aalangan ka pa rin, itutuloy ko pa ba ito? Magpapatuloy pa ba ako sa gagawin ko sa Panginoon? Ito na ba yung the best life na meron ako? Amen? Sa mga first year na Bible student, amen, sana naman ay hindi ka lang itinulak ng sino man. Amen? Kundi nakita mo na yung pagsusuko mo ng buhay, amen, ay ito na yung pinaka-the best life na para sa'yo. Amen? Kaya ngayong gabing ito, yan po ang nais ko mo ibahagi sa bawat isa. Amen? Making your life the best life. Amen? Making your life the best life. Gawin natin na yung ating buhay ang pinakamagandang buhay. Amen? Pinakamagandang buhay. Ano po? Siguro sabihin natin, nung tayo ay yung mga nakalipas nating buhay, sabihin natin, teka, parang marami akong nasayang. Parang hindi ko masabi na yung naging buhay ko noon ay ito na yung pinakamaganda o the best life. Marami akong pagkakamali, marami akong desisyon na ginawa, na alam ko na mali at nagpahamak sa akin. Pero ngayong gabi na ito, ano po, ang nasisip natin, gusto kong makabawi. Gusto kong mabuhay na ito yung pinakamaganda, pinakamasaya, at pinakamahusay na buhay na ipamumuhay ko mula ngayon. Nandiyan po ba kayo, amen? Okay, tatlong bagay lamang po ito. Amen? Tatlong bagay lang, tatlong letter P. Amen? Kung may 4 piece kayo, 3 piece lang po tayo. Okay? Number 1, ang una nating word na dapat tatandaan is yung tinatawag na priority. Amen? Priority. Pag sinabi nating priority, ibig sabihin ito yung isang bagay na dapat nating unahin. No? Alam ko na kung tatanungin ko isa-isa, sabihin natin, ako ay busy. No? Maraming ginagawa. Yung anak ko na 6 years old, yun ang kanyang paboritong word. I am very, very, very busy. No? Sabi ko, bakit hindi mo kinain yung tanghalian mo sa school? Daddy, because I'm very, very, very busy. Diba? Minsan tayo, ganoon din tayo, di ba? Very, very busy. Pero hindi po ba minsan ng tao, sa sobrang daming ginagawa, no? Ang dami niya ginagawa, pero wala siyang natatapos. Ano niyo kung bakit?
Kasi wala siyang priority. Amen? Alam ko na lahat ay busy, lahat ay maraming ginagawa, pero para may matapos ka, hindi mo matapos lahat, pero at least may matapos ka kasi meron kang prioritize. Nandiyan po ba kayo? Amen? Kaya nga minsan, kahit na busy ka sa buhay mo, especially sa paglilingkod mo, amen, ang dami mong ginawa, wala kang natapos, kaya masabi mo, ang hirap naman ng buhay na ito. Nagre-reklamo ka na. Bakit? Hindi yan ang pinakamagandang buhay na nakita mo. Nahirapan ka. Pero isang bagay, kung meron kang priorities sa buhay, at ito ang nagawa mo, naniniwala ko na hindi mo man natapos lahat, pero ito yung buhay na masabi mo maganda, masaya, kasi meron kang nagawa, inuna mo yung dapat mong unahin. Amen? At naniniwala ko na bilang isang Kristiyano, amen, ay hindi natin kailangan pagtalunan pa kung ano ang dapat na maging priority natin sa buhay. Amen? Hindi mo na kailangan itanong pa, ano ba dapat na maging priority natin? Amen? Hindi natin kailangan na, sige, ipag-pray ko yung aking priority. Nandiyan po ba kayo? Amen? Hindi mo na kailangan hanapin pa at ipagtanong pa sa iba. Amen? Dahil sinabi na ng ating Panginoon kung ano ang dapat nating unahin. Amen? Ano ang sabi ng Bible sa ating binasa? Sa may Matthew chapter 6 verse 33. Ang sabi ng Bible diyan, but seek ye first the kingdom of God. Amen? Seek ye first the kingdom of God. Ano yung word na seek? S-E-E-K. Ano? Siguro sa atin, ay hanapin. Ang ibig sabihin niyan is to actively pursue. Pag sinabing pursue, di ba? Hahabulin mo. Diyan po ba kayo? Amen? Ibig sabihin ay hahabulin mong maigi. Ano po, ito ay nasa present tense. It means continuously. Ibig sabihin, araw-araw sa ating buhay ay hahabulin mo. Ano po ang habulin mo? Wala iba kundi ang kaharian ng Diyos. Amen? Kasi marami tayong hinahabol lagi sa buhay. Naandyan po ba kayo? Amen? Ang dami nating masyadong hinahabol sa buhay, pero nakakalimutan natin na habulin at abutan yung dapat natin na dapat maabutan. Amen? Wala iba kundi sabi ng Bible ay wala iba kundi ang tinatawag na kaharian ng atin pong Panginoon. Amen? At syempre, pag merong kaharian, may hari. Nandiyan po ba kayo? Amen? Pag merong kaharian, kung merong kingdom, ay merong king. Hindi pwedeng magkaroon ng kingdom na walang king. Amen? And praise the Lord, ang ating hari ay wala iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nga tayo, bilang isang mga Kristiyano, sisiguraduhin mo, ang inahabol mo dito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Baka ang dami mong hinahabol dito. Hinahabol mo yung grades mo. Hinahabol mo yung honor. Hinahabol mo si sister, si brother. Pero hindi mo maabutan ng Panginoon. Kaya hanggang ngayon, amen, ay hindi mo masabi na ikaw ay nasa iyong pinaka-the best life. Amen. Hinahabol mo si sister. Pero tinatakasan ka niya. Iba kasi ang gusto niya, amen? Hinahabol mo si brother, pero hindi ka pinapansin. Ano? Mas maganda ang habulin mo ang Panginoon. Amen? Sigurado ay maaabutan mo siya, amen? Alam niyo kung bakit? Ang Diyos natin walang favorite. Amen? Lahat tayo, amen, ay pantay-pantay sa kanyang paningin. Ang problema lang ay ang tao. Minsan tayo ang hindi close sa kanya. Siyempre, may advantage kapag ikaw ay close sa Panginoon. Isipin mo, ka-close mo ang hari. Bakit? Kasi siya ang palagi mong hinahanap. Amen. Siya ang palagi mong hinahabol. Amen sa iyong buhay. Kaya nga pag siya laging hinahanap mo at hinahabol mo ng maigi sa iyong buhay, yan na ang pinakamagandang buhay. Amen. Yan ay sasabi natin na the best life. Amen. Look at your Bible in Matthew chapter 6 verse 30. Sabi ng Bible dyan, 6:30, wherefore if God so clothe the grass of the field,
which today is, and tomorrow is cast into the oven. Sabi ng Bible, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Look at the word faith. Amen? Mahalaga sa Panginoon ang ating pananampalataya. At maging sa atin din, mahalaga ang ating pananampalataya. Dahil kung walang pananampalataya, sabi ng Biblia sa may Hebrews 11 verse 6, we cannot please the Lord. Amen? Hindi natin siya malulugod. At kapag ikaw ay merong pananampalataya, ibig sabihin, inuuna mo ang Diyos. Hindi mo pwede sabihin na ikay may pananampalataya, pero hindi mo uunahin ang Panginoon. Naunawaan niyo po ba? Ganyan po ba kayo? Amen? Kaya nga ang Panginoon, amen, ang gusto niya, amen, ay hindi lang siya merong lugar sa buhay mo, kundi ang gusto niya, amen, dapat siya ang unang-una sa buhay mo, amen? Kung meron ka bang uunahin na sandali sa bawat araw ng iyong buhay, wala iba dapat kundi ang atin pong Panginoon, amen? Kaya nga salamat, amen, dito sa church, sinuruan tayo, ang pinakaunang araw sa linggo ay dapat ibibigay sa Panginoon. Amen? Bumagyo man yan. Amen? Umulan man malakas. Amen? Bumahaman. Yung mga nagtatrabaho nga, sumusuong sa baha eh. Lalo pa kayo pagsamba sa Panginoon. Amen? Kahapon may pinapalap yung asawa ko. Kanina pala, sabi niya, ba't hindi ka nakasimba kahapon? Hindi ka nakasimba kahapon. Sabi niya, kumusta ka? Sabi niya, ito po, pumasok kahit umuulan. Pero noong linggo, hindi nagsimba. Baka naman Bible student ka, hindi ka nagsimba kahapon. Tapos naandito ka, anong hinahabol mo? Ha? Ang gusto ng ating Panginoon, kapag meron kang income, dapat siya ang first part of your income. Amen? Kaya nga dapat tayo nagbibigay ng ating tithes and offering. Amen? At hindi po kasalanan ang magbigay ng tithes and offering. Amen? Ang gusto ng Panginoon siyang una sa buhay ng bawat isa. Amen? Hindi lang tayo magbibigay ng oras sa Kanya, kundi ang unang oras sa ating buhay ay dapat sa ating Panginoon. No? Hindi natin pwede sabihin ng Panginoon, pag may oras pa ako, sige, ibibigay ko sa iyo. Nandiyan po ba kayo? Amen? Priority, amen? I-prioritize natin ang ating pong Panginoon, amen? Ayon ng Diyos na siya'y first runner-up lang sa buhay mo. Nandiyan po ba kayo, amen? Ang gusto ng Panginoon, siya ang grand champion sa buhay mo, amen? Ayon ng Panginoon na siya ang vice president sa buhay mo. Ang gusto ng Panginoon, siya ang presidente sa iyong buhay, amen? Ayon ng Panginoon na siya ang second in command sa buhay mo. Ang gusto ng Panginoon, siya ang commander-in-chief sa iyong buhay. Amen? Ang gusto ng Panginoon, siya maging hari ng iyong buhay. Amen? First in position. Nandiyan po ba kayo? Amen? Gusto mo lang best life? Gusto mo lang magandang buhay? Amen? Ang hanapin mo ay ang hari. May prioritize mo ang hari. Amen? King. Amen? Ang hari ay merong kaharian. Merong kingdom. At ang sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God. Pag merong kaharian, at ikaw ay nasasakupan ng isang kaharian, amen, ibig sabihin, ikaw ay dapat na magpasailalim sa kanyang rules at sa kanyang paghahari sa iyo. Hindi ka pwedeng kumontra. Naandyan po ba kayo? Kaya ngayon, nasa kaharian kayo ng Baptist Heritage Bible College. Amen? Dapat sundin natin ang mga rules. Amen? Sundin natin yung mga pinapagawa sa atin. Amen? So, hayaan natin na ang Diyos at ang kanyang kaharian ang mag-rule at ang mag-reign sa atin pong buong buhay. Ano ang gagawin natin kapag ikay nasa isang kaharian? Unang-una, dapat ang lagi mong hinahabol ay magbigay ka ng kuluguran doon sa hari. Di ba ganun sa mga kaharian, di ba? Lagi nilang piniplease ang hari. No? Kaya nga, di ba, minsan makikita natin yung sa mga kwento na mayroong mga nagpapatawa, kailangan pasayahin nila yung hari.
Paghaharap ka sa hari, di ba? Lagi nang sinasabi ng Biblia, hindi pa pwede na yung itsura mo ay malungkot. Ginugupitan nila. Yung mga harap, linilinis nila, pinapaliguan nila. At kung sila may mga balbas bigote, inaahit, nagiging maayos ang itsura bago humarap sa hari. Amen? Kaya nga tayo, salamat sa Panginoon, tinuturuan tayo na maging maayos. Amen? Bakit? Kasi priority natin ang atin pong Panginoon. Amen? Kaya nga every part of our life, amen, bawat bahagi ng ating buhay, bawat oras, bawat minuto, bawat kalakasan, amen, dapat lahat yan ay magbibigay ng luwalhati sa atin pong Panginoon. Amen? Hindi na magbibigay ng luwalhati, ng glory, kundi guidance. Pag priority mo ang ating Panginoon, ibig sabihin yan, hahayaan mo na siya ang maggabay sa buhay mo. Nandiyan po ba kayo? Amen? Ngayon, sa panahon na ito, marami tayong mga tinawag ng mga, nauuso yung tinawag ng mga followers. Dapat loyal follower ka ng Panginoon. Nandiyan po ba kayo? Dapat loyal follower ka ng ating pong Panginoon. Amen? At kapag Diyos ang tumawag, amen, hindi mo napapansin ng ibang panawagan kasi Diyos ang tumawag sa iyo. Amen? Yung iba dito, tinawag na sa gawain ng Panginoon. Lumalabas pa. Nakikinig pa sa ibang panawagan. Diba? Nasa loob na ng gawain ng ating Panginoon. Pagka-graduate sa Bible School, lalabas pa. Ang tutulogin rin yung panawagan sa labas. Nasa highest calling ka na. Amen? Alam niyo kung bakit? Amen? Kasi minsan, ang mga tao, amen, ay meron siyang desire. Di ba? Sabi naman ng Panginoon, di ba? Sa ng Bible, di ba? Delight yourself in the Lord. Di ba? At ano sabi ng Bible, di ba? At ibibigay niya ang desire ng iyong puso. Pero ang tanong, yung desire mo ba maayos? Yung desire mo ba matino? Amen? At yung desire mo na yan, ay hindi kalooban ng Diyos, hindi ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Sa palagay mo ba, ang Diyos ay uto-uto, ibibigay niya sa iyo? Nandiyan po ba kayo, amen? Alam mo ba, pag yung iyong sariling desire, amen, ay makuha mo man, hindi ka rin magiging masaya kung hindi kalooban ng Diyos. Kaya anong ginagawa ng ating Panginoon? Ang bawat desire ng ating puso, inaayos muna niya. Para pag ibinigay niya na sa iyo, amen, yung maayos na desire ng puso, amen, ng bawat isa, anong mangyayari, anong resulta? Delight in the Lord. Nandiyan po ba kayo? Amen? Delight in the Lord. Amen? So yung ating desire, kaya nga mahalaga, yung guidance po ng atin pong Panginoon. Amen? Kaya nga tayo, pag meron tayong gagawin sa ating buhay, dapat ang una mong kakausapin ay ang Panginoon. Nandiyan po ba kayo? Okay, sa ating mga online student, na kayo may mga nagkatrabaho po sa labas, kapag ikaw ay merong gagawin na desisyon sa iyong buhay, wag mo muna kausapin yung manager mo. Wag mo muna kausapin ang boss mo. Amen? Kundi ang una mong kakausapin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Bakit? Inuuna kasi natin siya. Amen? Kaya nga itong ating buhay, amen, ay gawin nating pinakamagandang buhay, the best life na meron tayo. Bakit? Unang-una, meron tayong priority. At sino ang priority natin? Walang iba kundi ang ating Diyos. Amen? Our priority is God. Number 2. Number 2 is purity. Number 2 is purity. Sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God. At ang sabi ng Bible, and His righteousness. Righteousness, katuwiran. Amen? Ibig sabihin is purity. Nandiyan po ba kayo, amen? Hindi lang natin hahabuling maigi, ang control ng Diyos sa ating buhay,
Kundi ang hahabulin din natin ay ang karakter ng Diyos. Amen? God's character. Yung iba siguro sabihin nila, huwag kang mag-alala, preacher, sa kalooban ko naman ay naandun ang Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon, outwardly, may pakita mo din. Amen? Na yung karakter ng Diyos ay nasa iyo. Paano ba nahuhulma ang karakter ng isang tao? Depende kung sino ang namumuno sa kanyang buhay. Kung ang Diyos ang namumuno sa iyong buhay, nandiyan po ba kayo, amen? Ibig sabihin, ang mahahawa mong ugali o karakter ay karakter ng Diyos. Nandiyan po ba kayo, amen? Pero kung iba, amen, ang namumuno, nangunguna, at nag-rule sa iyong buhay, amen, hindi mo makukuha ang karakter ng Diyos, kundi yung karakter ng nangunguna sa buhay mo. Amen? Kaya nga, dito lang, isa sa mga, mga napapansin ko, halimbawa, si Pastor Ruiz, di ba, sa may, Sagay City. No? Sagay City, Pastor Ruiz. Isang araw, nung Santa Cruz, nag-preach yung kanyang assistant, si Preacher Jonathan Arellano. Nung nag-preach yung kanyang preacher, kung paano mag-preach si Pastor Ruiz, ganun na ganun din siya. Pagpipikit mo yung mata mo, akala mo si Pastor Ruiz ang nagpipreach. Ano yung kung bakit? Kasi yung pastor niya, si Pastor Ruiz. Yun ang gumagabay sa kanya, namumuno sa kanya. Kaya, ganun na rin siya magsalita. Ganun na rin siya mag-preach. Naunawaan niyo po ba? Si Pastor Andy, yung mga preacher niya, pag pinakikinggan ko, parang si Pastor Andy rin nagsasalita. Amen? Kuhang-kuha. Amen? Pati yung joke, ginaya siguro nila. Ano? Bakit? Kasi yun ang, yun ang nagilid sa buhay nila. Kaya yung nakukuha nila yung katangian. Amen? Yung karakter. Ngayon sa atin, buuan bilang isang Kristyano, pag ang Diyos ang namumuno sa iyo, amen, yung katangian niya, makukuha mo na rin. Amen? Kaya nga ang goal ng bawat isang Kristyano para magkaroon siya ng best life or pinakamagandang buhay ay mahalaga na dapat ang makita sa atin ng mga tao ay wala iba kundi ang karakter ng Diyos. Amen? The character of God. Kaya nga salamat sa Panginoon. Amen? Dito sa Bible School, tuturo sa atin ay unang-una ay yung karakter. No? Kaya na, sabi ni Pastor Jerry, yung mga estudyante ngayon, sub-sub sa pag-aaral. Pero minsan nakakalimutan yung karakter. Nandiyan po ba kayo, amen? No? Yun yung mahalaga, yung ating karakter. Kaya nga, di ba, minsan may dinidisciple tayo, pag uwi niya sa bahay, ano sasabihin ng mga magulang? Kaya ngayon wag na sumimba, di ka naman nagbabago. Ganun ka pa rin. Isang beses pa lang sisimba yun. Hindi pa nakinig yun. Nag-cellphone sa church. No? Nag-expect sila, nagbago na kaagad. Di ba? Magic. No? Yun ang gusto nilang mangyari. Ano po bakit? Kasi yung expectation nila. Amen? Na kaya nagsimba kasi hinayaan na ang Diyos ang mamuno sa kanya. Amen? Ay tayo, lagi tayo nasa simbahan. Amen? Kaya alam po ba ang pinaka-the best na buhay? Amen? Ay yung gawin nating madali sa mga taong nasa labas. Amen? Na sila ay maniwala na meron talagang Diyos. Kasi nakita sa buhay nyo. Nakita sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ngayon, paano mangyari? Kaya sa Bible, seek His righteousness. Yun ang habulin natin, yung righteousness o yung karakter ng Panginoon. Paano natin makukuha yun? Dapat gustuhin mo. Kasi kahit na nasa harapan mo, kung ayaw mo, hindi mo talaga makukuha. Amen? O sabi ng ating awitin, ano na natutunan niya? Mag-pray. Nagpe-pray ka ba?
Baka kunyari ka lang na naka, nakaluhod. Pero nag-extend ka pala ng tulog mo. Naalala ko nung last anniversary namin, prayer vigil kami. Yung isang young people namin na lalaki, ang dami ng oras na kinuha niya. Doon sa slot. Hindi hinayaan ko na hinayaan. Nag-pray siya. Natapos kami ng 5 ng hapon. Tapos na kami mag-pray. Nag-aabang na kami lahat kasi mag-closing prayer kami. Pambira, 5:30 na, nakayuko pa doon. 5:40 na, nakayuko pa yun. Sabi ko, tingnan nyo nga. Hagtingin, hindi nakakilos. Uy, tulog na pala. No? Tapos sabi niya, next year, 24 hours naman. 24 hours sa tulog, amen? Ano? Ay dapat gustuhin natin, amen? Kaya nga, pag hindi maganda ang ating testimony, hindi yan ang pinakamagandang buhay. Dapat gustuhin natin. Andiyan po ba kayo, amen? No? We must derive it. Ibig sabihin, hanguin. Amen? Hanguin natin mula sa atin pong Panginoon. Ang ating kukunin ay yung righteousness ng Panginoon. Bakit? Meron tayong sariling righteousness. Kaya nga tawag yun, di ba? Self-righteousness. Tignan mo, pag nag-disciple ka, di ba? Ba't di ka nagsisimba? Ano sabihin? Kahit naman hindi ako nagsisimba, hindi ko naman siya nakakalimutan. Self-righteousness. Di ba? Kahit naman hindi ako naglilingkod, no? May mga patago naman akong ginagawa para sa Panginoon. Di ba? Oh. Sabi nga, kahit naman na hindi ko nilalagay aking tithes and offering sa sobre, pero mas sigurado ka naman, nagbibigay ako. Alam na ng Diyos yun. Amen? Diba? Kaya nga tayo mga Bible student, hindi tayo pwede magtago sa ating uniform. Bible student kaya ako. Nakita mo yan? Bish, busy. Magsawa kayo. Amen? Pero hindi tayo makapagtago sa ating mga uniform. Diyan po ba kayo? Amen? Habulin natin ang character o righteousness ng atin pong Panginoon. Amen? Then lastly, number 3. Number 3 is profitability. Profitability. Sabi ng Bible sa verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At sabi ng Bible, and all these things shall be added unto you. Yan na siguro yung magandang word dyan sa bahagi na yan, no? Sabi ng Bible, added. Ano ba sinabing added? Dinagdag. Diba? Addition. Marami tayong mga inaalala, di ba? Sabi ng verse 19 sa chapter 6, lay not up yourselves treasures upon the earth. Doon tayo nag-worry, di ba? Treasures. Pera. Pambayad sa tuition. Amen? Pang-order sa Food Panda. Verse 25, therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat. Pagkain. Verse 27, which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? Sa mga kinapos at kinulang. Pero pag-usap natin yan is about yung ating kalusugan. Diba? Ang dami nating inisip sa ating kalusugan, no? Amen? Verse 28, and why take ye thought for raiment? Damit. Nakakatawa nga yung mga disciple natin, di ba? Simba ka. Sabi, hindi ako makasimba. Bakit? Wala akong damit. Ano yung suot mo? Nakahubad ka ba? Di ba, minsan yung katwiran, di ba? Ayaw na talaga magsimba. Inaalala yung kanilang susuotin. Di ba? Kaya tayo pag may okasyon, o sige, touch of blue. May blue. Maghahanapan kayo ng mga blue.
Naghahanap pa kayo ng yellow. Alam ho, nag-aalala kayo masyado sa inyong mga susutin. Alam ho, pero sa bagay, no, sabi ng Biblia, ito yung mga bagay na atin pong kailangan. Amen? Mga bagay na atin pong kailangan. At huwag kayong mag-alala, kasi yung pangako naman ng Diyos, lahat ng ating pangailangan, ibibigay niya. Amen? Ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Pag inuna natin siya, ang kanyang kaharian at ang kanyang righteousness, sabi ng Bible, lahat ng ito ay kanyang idadagdag sa atin. Pag sinabing idadagdag, meron ng dati. Nanawaan niyo po ba? Dadagdag din niya. Dadagdagan niya. Amen? So ang Panginoon, ang provision niya, ito yung profit na meron tayo. Amen? Ay ibibigay niya yung ating mga needs. Amen? At hindi yung ating mga wants. Amen? Kasi madalas ang nasa isip natin, yung ating mga kagustuhan. Yung ating mga layaw. You don't need everything you want. Hindi lahat ng bagay na gusto mo, kailangan mo. Baka mamaya, gusto mo lang magkaroon ng eroplano. Marunong ka ba magpalipad? Saan mo ipaparada? Kaya hindi lahat ng gusto mo, kailangan mo. Amen? You don't want everything you need. You don't want everything you need. Hindi mo gusto ang lahat ng mga bagay na iyong kailangan. Alam mo ba, tinay mo, kailangan din mapagalitan ka pag may magkakamali ka. Kailangan yon. Pero gusto mo ba? Andiyan po ba kayo? Amen? Minsan, kailangan masuspend. Kailangan mo yon. Pero gusto mo ba? You don't want everything you need. There are times I'm preaching, amen? Talagang tinatamaan tayo. Kailangan natin. Pero minsan, ayaw natin. Amen? God does not give us everything we want. Hindi binibigay ng Diyos ang lahat ng bagay na ating kagustuhan lang. Kasi salamat na lamang, hindi ganun ng Diyos, no? Hindi siya nang i-spoil. Na lahat na ng gusto mo, ibibigay niya. Kasi baka isang araw, mawala ka na sa kanyang kalooban. Makakalimutan mo na siya. Pero maganda, God always give us everything we need. Lahat ng ating kailangan ay ibinibigay sa atin ng atin pong Panginoon. Kung alam mo na ang Diyos, pinoprovide ang iyong kailangan, ito na yung pinaka-the best life. Pag nag-asam ka pa ng masigit pa sa needs, at masahabulin mo yung wants, amen? Hindi na magiging maganda ang buhay mo. Mapoprostrate ka na lang. Amen? Kaya ngayong gabing ito, amen, gusto mo ba ng pinaka-the best life? Hayaan mo ang Diyos na maghari sa buhay mo. Unahin natin siya, amen? At habulin natin yung karakter ng Diyos na meron tayo. Amen? Alam ko na magaling kang mag-preach, magaling kang kumanta, pero dapat nandiyan ang katangian ng Diyos sa iyong buhay. Amen? At huwag kang mag-alala, amen? Diyos na ang bahala sa lahat ng kailangan mo. Amen? Meron ba kayong time na naisip na tayo pinabayaan ng Diyos? Amen? Hindi niya tayo pinabayaan. Hindi niya tayo iniwan. Tayo lang nagpapabaya. Tayo lang nang iiwan. Kaya ngayong gabing ito, amen, gawin natin yung ating buhay na pinakamagandang buhay. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po yung manalangin. Let us pray. Dakila namin Diyos sa langit. Thank you ngayong gabing ito. At salamat, Panginoon, sa inyong salita.
na patuloy na naipapangaral sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, sa encouragement na binibigay niyo po sa bawat isa at maging hamon na itong aming buhay na pinamumuhay ay maging pinakamagandang buhay. Alam namin, Panginoon, ang pinakamagandang buhay ay matatagpuan lang namin sa inyo. Kaya, Panginoon, dito kami ngayon. Huwag niyo pong hayaan na isang araw ay mawala kami sa buhay na ito. At salamat po sa pagkakataon na kayo ang maging pangunahin sa aming buhay, na ang katangian niyo po ang siyang aming makuha. At salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkakaloob ng aming pangailangan. At ngayong gabi ito, please help us, Panginoon, na maging goal namin sa aming buhay ay yung pinaka-the best in life na ayon po sa inyong kalooban. Naniniwala po ka na mensahe po ay nangusap sa bawat isa. Ang altar bukas, and let us commit to God